Sa mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po at Lunes na naman po Maganda po pang araw ng linggo nyo. Sabi araw ng pahinga pero hindi po Pero patuloy-patuloy pa rin po tayo naglilingkod sa ating Ama. Kamusta po kayo? Buti po. Mangilan-ilan po tayo sapagkat maaga pong ating gawain sapagkat mamaya po meron pong misyon ang Kapatiran Divine Mercy. Ngayon po, salamat po at dakilayan ng Ama na muli sa araw na ito ay pinahintulot niya na mag-facilitator po ako sa araw na ito. Pagtawag po sa Diyos, ang aking tema na ibibigay sa araw na ito. Pagtawag sa Diyos. Naalala niyo pa po yung mga panahon na nangyari po sa ating lahat ito nung mga kabataan pa tayo, mga bagets-bagets mo salitang tao na nagkaka-crush po tayo, nagpapapansin po tayo sa mga crush po natin. Lalo na po yung mga lalaki, pag nagugustuhan silang gustong ligawan. Di po ba para-paraan kung tawagin na nagpapapansin sila kung paano sila mapapansin at paano nila masusuyo ang nililigawan nilang babae na para mapadaman nila kung gaano yung talagang totoong hal sa kanya, na sa babaeng nililigawan niya. Andun yung nanunuyo siya, pinupuntahan niya sa bahay, binibigyan niya ng clock, chocolates, at kung ano-ano pa. Minsan sinusundan pa sa school para sunduin, bitbitin yung mga gamit. Ganyan po yung mga lalaking nanliligaw sa ibang babae at sinusuyo pati pong magulang. Kaya dahil nga po na talagang gustong-gusto niya yung babaeng ito at mahal na mahal niya, talagang dahil nga po tapat ang puso niya, mararamdaman naman po ito ng babae. Amen po ba? Di po ba? Sabagkat naramdaman na po natin ito lahat Lalo na po yung mga nakapag-experience na po nagkaroon ng boyfriend, girlfriend, lalo na po yung may asawa na yun na po yung naging unang boyfriend at naging asawa na po nila. Amen po ba? Dahil po naramdaman niya ang tapat, ang naniwala po siya, sinagot niya po ito hanggang dumating sa punto na naging magkabiyak ng puso na po sila. Ganyan din po sa ating buhay pananampalataya na kailangan upang tayo'y madama ng ating Panginoon at madama ng ating Ama na ng Diyos talaga na tapat ang ating puso. Kailangan maramdaman sa puso. Maaari nating iluwal sa ating mga bibig. Maaari tayong magpakasalita ng magagandang salita, naririnig ng tao, kapwa natin tao. Subalit, sa Diyos, mas higit siya ang nakakaramdam ng ating puso at nakababasa sa ating kaisipan, sapagkat sa Kanya po tayo nagmula at siyang nagbigay sa ating buhay. Amen po ba? Katulad po sa panahon ng ating Panginoon na meron nga pong bulag. Bulag po siya. Rinig lang po niya na dumaan ng ating Panginoon at marami nagkakagulat po ang mga tao na sabi niya, sino ba yun? Dumarating ang Panginoon. Ano pong ginawa niya? Tinawag po niya. Subalit pinipigil po siya ng tao. Subalit nagsumidhi po siyang tawagin. Nilakas niya po yung boses niya para tawagin po siya. Natawagin niya ang Panginoon. Ano po nangyari? Napansin po siya ng ating Panginoon. Ano po ginawa? Nilapitan po siya. Anong nais mo? Nais ko po'y gumaling ako at makakita ako. Dahil po naramdaman ng Diyos ang tapat ng puso niya at paniniwala niya na nananampalataya sa ating Jesus, pinagkaloob po ang kagalingan sa kanyang mata. Nakakita po siya. At meron din po isang ketongin na nung nalaman niya nandun ang Panginoon, pumilit din po siya na mahawakan siya ng ating Panginoon upang gumaling. Ano pong ginawa niya? Nagpumilit po siya. Talagang pinilit niya na makita siya ng ating Panginoon. Ano po ginawa? Nahawakan po siya ng ating Panginoon at gumaling po siya dahil sa kanyang paniniwala, tapat na pananampalataya niya sa ating Panginoon. Kaya sa pagtawag natin sa ating Panginoon, dumadating po sa punto na tumatawag po tayo sa Ama, subalit kulang po tayo sa gawa. Kasi po kung kulang po tayo sa gawa, baliwala rin po yung pagdulong na, at dumadating po sa punto na kahit po dumudulog tayo, kung hindi po niya dapat pang ibigay, takda-takda po kasi ang pagbibigay ng ating Ama, ang pagkakaloob niya. Mas higit po siyang nakakaalam. Sang halimbawa ko na lang po yung, hindi ko na lang po magaling ibang tao, ako na lang po. Na halimbawa po, ako po, hindi pa po binibiyayaan Ama.
sapagkat hindi pa po kalooban. Hindi po ako marapat magdamdam na kailangan magbata pa po ako at maghintay po ako. Yun po ang kailangan kong gawin. Kaya ganun po ang dapat po natin gawin, na maghintay po tayo kung kailan po niya tayo pagkakalooban sa hinihiling natin. Subalit, sa pagkakataon ito, meron po akong pagninilay na ibibigay sa inyo na anong kaganapan sa buhay nyo na masidhi ang pagtawag nyo sa Ama, na dahil sa paniniwala nyo at pananalig nyo na buhay ang Ama, ang kanyang kapangyarihan, paniniwala nyo na buhay ang Ama, tinugon po niya yung pagtawag nyo sa Kanya. Tinugon po niya at dininig niya ang inyong panawagan. Kaya, naunawaan niyo po ba yung ibig ko po sabihin? Maaari pong pagdalisay sa pamilya, pagdalisay sa mga pagkaramdaman o sakit, at iba-iba pa pong mga pagdalisay o anumang. Kung pwede pong sa kagalakan na hinihiling ninyo, ganun po. Naunawaan niyo po ba? Amen po. Ngayon po, tinatawagan ko pong una upang tawagin ko ang aming kapatid na Mabibet Chico upang magbahagi. Pagtawag sa Ama. Yun po yung temang ibinigay ng ating kapatid. Pero sa simpleng lengguwahe po yun, ano po yun? Pag tumatawag tayo sa Ama, tayo ay nananalangin. So yung pagtawag na yon is simply pananalangin. Amen po ba? Kapag tayo ay may mga dinadala sa buhay natin, meron tayong mga gustong makamit sa buhay natin, nananalangin tayo sa Ama. Kasi po, sa tao, tinatawag natin yung tao, di po ba? Pagkailangan natin yung tao, anong ginagawa natin? Di po ba tinatawag natin? Sa lengguwahe po yun ng tao. Pero ang Panginoon, hindi po natin siya pwedeng sabihin, Panginoon, halika, hoy, tulungan mo ako. Panginoon, hindi po natin maaaring gawin sa Kanya yung pagtawag na ginagawa natin sa tao. Kundi ang pagtawag natin sa Panginoon ay ginagawa nating marapat sa ating puso at damdamin. Kaya ito po ay isang pananalangin. Nananalangin po ba kayo pag may problema? No. Pag may pagdalisay sa buhay, ganyan naman talaga tayong mga tao eh. Kaya lang natin maalalang manalangin sa Panginoon o tumawag sa ating Panginoon pag meron tayong dinadala sa ating buhay. Alam niyo po, naipaliwanag na po ito na ang pagtawag o pananalangin sa Panginoon, ang pagtawag sa Panginoon ay ginagawa natin sa pamamagitan ng panalangin. Hindi sa paghiyaw sa Kanya, halika dito, pag-uutos sa Kanya, kundi tayo ay nagsusumamo. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Ang problema nga lang sa ating mga tao na talagang mahal ng Panginoon, nagkukulang tayo ng panawagan sa Kanya. Panawagan sa Kanya. Bakit po? Sapagkat pagka-umaga na, masyado nang abala yung kaisipan natin sa mga bagay na makasanlibutan. Kung paano tayo makakaraos sa araw-araw. Kung ikaw ay may hanap buhay, pagmulat ng mata mo, ang iniisip mo na, ano ba yung mga kulang sa paninda ko? Nabibiling ko sa palengke. Ano ba yung mga kailangan ko pang dalin sa tindahan para aking maipagbili? Ganun na po. Naaabala agad yung isip natin sa mga ganong kaparaanan na hindi pa tayo nananalangin o nananawagan sa ating Panginoon. Ito nga po ang ugali ng tao eh. Post ko po ito ngayon eh. Pag po wala, nasanay po kasi ang tao ngayon sa sa gadget. Hindi po masyado yung mga, may mga edad na hindi masyado. Pero yung pong mga, may binanggit bang salita, yung mga nasa kalagitnaan na yung edad. Kalagitnaan na yung edad. At yung pababa. Talagang sila,
masyado silang oriented sa mga gadget. Sa mga matatanda, meron din. Yan, marami po dito na talagang nakadepende sa gadget. Pagka halimbawa, kami na nakadepende sa gadget, pagmulat ng mata, karamihan, chinecheck muna yung cellphone. Amen. Bakit? Ayun, tinitingnan kong may message. Okay po. At kung meron ka namang wifi, tinitingnan mo kung meron kang message dun sa messenger mo. Kaya pagka wala kayong internet connection, hindi na mapakali. Amen po ba? O yung mga mahilig gumamit yan ng mga gadget. Pagka nagising kayo at ay walang internet, hindi mo na malaman kung ano yung gagawin mo. Parang aligaga ka na. Parang hindi magiging kumpleto yung araw mo kung wala kang internet, kung wala kang wifi. Sapagkat ito ay ginagamit natin sa ating pakikipag-usap, pakikipag-komunikasyon, lalo na po dun sa mga taong malalayo sa atin, lalo tigit kung ang mga anak natin ay nasa malalayong lugar. Alam niyo po, iba po talaga yung progress sa technology. Nung pong mga 80s, tagal na nun, mga 80s, noon po ako nagpursiging mag-abroad talagang sa kagustuhan kong makaahon sa hirap. Kahit po napakalayo ng lugar na inaplayan ko, basta makalabas lang ako ng bansa at nais kong kumita ng salapi, tinanggap ko. Alam niyo po, nasabi ko na po ito noon, kung saan bansa po'y tinutukoy ko. Napakalayo po nung narating ko. Dulo na po yata ng mundo sa Africa. Totoo po yun, sa Africa. At talagang sakripisyo. Sapagkat sa tao pa lang, maninibago ka. Kasi siyempre, Africa doon. Ano ba expected mo sa mga tao doon? Mapuputi ba? Maiitim. Walang maputi kundi ngipin. Saka yung puti ng kanilang mata. Alam niyo po, bago dumating sa akin ang komunikasyon, through letter, sulat lang po nun Noong mga 80s, wala pang masyado ng gadget Kasi nung lumitaw yung mga cellphones na yan, mga late 80s yung bang parang bareta, yung lalaki ng cellphone, yung parang mga bareta pa yung size niya, hanggang sa lumiit ng lumiit. Alam niyo po, bago ako makatanggap ng komunikasyon sa pamilya ko, 2 buwan bago makarating yung sulat. Kaya yung palang father ko, namatay na pala, bago ko nalaman, 2 buwan nang namamatay. At nung pong ako'y uuwi na, nabalitaan ko na pwede palang tumawag sa landline. Kaya lang po, may mga booth kung saan makakatawag ka sa mga telephone company. Talaga po naman, sa layo po yata ng lugar. Sumakit ang lalamunan ko. Hiyaw na ako ng hiyaw, hindi pa kami magkaintindihan. Kailangan po nila akong maintindihan kasi uuwi na ako para malaman nila kung anong oras ako darating, kung anong oras ako sasalubungin. Napakahirap po ng komunikasyon. Samantala ngayon, sa technology, napakadali. Mapakadali ng means of communication. Kaya yung mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa, hindi lamang sa boses. Amen? Nakikita pa natin. Amen? Pag nag-Skype ka, makikita mo parang kaharap mo lang yung kausap mo. Kaya nga ako, yung apo ko sa Taiwan, pagka yung mami may ibang gagawin, sasabihin sa akin, Mami, open mo yung Skype mo, o open ko yung Skype ko, pakibantayan mo lang yung anak ko, para kung ano man yung ginagawa, agad masabi mo sa akin habang may ginagawa siya. So pwede pala yun, kasi nga merong camera na makikita mo kung ano yung ginagawa ng kausap mo. Mga kapatid, ito po ngayon yung dilema. Tayo po, pag wala tayong komunikasyon sa mga mahal natin sa buhay, walang wifi, walang internet connection, parang gumuho na po yung mundo natin. Tao lang yun. Kumustahin po natin yung ating komunikasyon at panawagan o pakikipag-usap sa ating Panginoon. Ganun ba kasidhi? Katulad ng ginagawa natin pakikipag-communicate sa tao, ang sidhi ng komunikasyon mo sa Panginoon, ganun ba kataas ang level? Sagutin niyo po ako. Lalo na po yung mga nagse-cellphone dyan, yung mga nag-i-Skype dyan, yung mga nagme-messenger dyan, na talagang pagkagising inagad ang inaatupag. Napakasidhi.
Ang sidhi nyo ba sa pakikipag-usap sa kapwa ninyo na minamahal nyo, kasing sidhi ba ng pakikipag-usap nyo sa Panginoon? Na kailangang pagka umagi, cellphone na gadang hagilapin mo? Congratulations, kapatid. Palakpakan natin si kapatid. Kasi hindi pa siya masyadong, may gadget siya, pero hindi niya masyadong ganon ka-importansya. Pero aminin po natin, si Julian kaya, ilang percent? In the morning po. Siguro po mga, hindi pa po 100, honest. Siguro po 80. 20% sa Panginoon. Ganun po, vice versa. Okay, baliktad daw po, hindi daw po. Ngayon po, dahil nabuksan na siya sa ating Panginoon, ang kanyang pakikipag-usap o panawagan sa Panginoon, 80% na. At sa tao, 20%. Namulat na yung kaisipan mo na dapat sa buhay natin, mas nakahihigit ang panawagan natin sa Panginoon kaysa sa panawagan natin sa tao. Alam niyo po, nakakalungkot yung more yun sa tao kaysa sa Panginoon. Minsan nga po, wala pa di ba? Yung iba sa atin, lalo na nung hindi pa tayo nakakarating dito, minsan nga po, wala aminin. Di po ba? Kaya lang namulat yung ating kaisipan nang makarating na tayo rito na hindi pala dapat. Mas mahilamang pala sa Kanya. Talagang, nabasa nyo ba sa Bible? Siloso daw si God Our God is a jealous God. Nasa Biblia po yon. Kaya ang gusto niya, laging siya yung nakakahigit. Sana po mga kapatid, ganun nga po yung maganap sa buhay natin. Huwag po nating palamangin yung oras sa paggamit ng gadget sa pakikipag-usap sa mga taong malalayo sa atin. Kundi, mas mag-ukol po tayo ng ating panalangin at panawagan sa Kanya. Alam niyo po, si God, hindi po yan nawawala ng wifi Lagi po yung nakakonect sa atin. Ang problema, tayo lamang ang ayaw kumonect sa Kanya. Pero siya, 24 oras, 7 days a week, 4 weeks in a month, 12 months in a year, lagi sa ating nakakonect. Kaya lang, tuwing titingnan niya, naka-offline tayo. Hindi tayo nakikitang naka-online. Bakit? Kasi nga, abala tayo sa iba't ibang bagay. Kaya nawa mga kapatid, ang napakabisang kaparaanan sa katugunan ng ating mga problema sa buhay, ng ating pagdalisay sa buhay, ay ang pananawagan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Naghihintay lagi si God. Gusto niya talagang makakonect tayo sa Kanya. Gusto niyang marinig yung boses mo. Ano ba yung mga problema mo? Ano ba yung mga karaingan mo? Ano ba yung mga lumbay mo? Hinihintay ni God na makausap natin siya. Bigyan natin siya ng panahon. Huwag nating ibaliwala na mas palalamangan natin ang mga minimithi nating pang kalupaan, kundi mas mitiin natin ang ganap tayong mapalapit sa Kanya sapagkat napakasarap mabuhay kapag close na tayo ng Panginoon. Amen po ba kayo doon? Alam niyo po, siya na po agad yung nagbibigay ng solusyon sa problema. Actually, alam naman niya lahat na Amen po ba? Hindi naman tayo kailangang magsambit sa Kanya. Kaya lang si God, nananabik marin sa Panginoon, 60% sa tao. Sino? Lamang? Tao. Yung iba naman sa atin, ando na sa 50-50. 50% sa tao, 50% sa Panginoon. Matutuwa kaya si God nung ganun?
Bakit? Jealous God nga siya. Gusto niya lamang siya. Kung ikaw ay unti-unting nagiging 60-40, aba, magandang senyales yan. Dadating kayo sa puntos na baka yung 60 na yon maging 70, yung 70 maging 80 na katulad nila, yung 80 maging 90, yung 90 maging 100. Ang hirap yatang i-attain ng 100. Ano? Dahil tayo ay tao. Meron tayo mga pangangailangang pantao. Kaya dumarating pa rin yung pagkakataon na dapat nating samahan ng pagiging tao. Kaya lang ang nais ng Panginoon, mas lamang ang ating pagsusumamo, panawagan, at panalangin sa Kanya. Nawa mga kapatid, kung hindi pa kayo umaabot sa 60-40, magsumikap tayo na sa araw-araw yung level ng ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, which is a form ng ating pananawagan sa Kanya. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami, sa binahagi mo. Naunawaan niyo po yung binahagi naming Mami Beth? Amen po, maliwanag po ano. Talaga pong ganyan, yun po yung tulad po ng tinura niya na panalangin po sa pamamagitan ng panalangin. Doon po ang ginagamit nating Ama, ay ng ating mga kapatid at tayo po na para makatawag po tayo sa ating Ama. Ngayon po, tinatawagan ko po ang ating kapatid na may kaarawan, si Dora Siapco. Magandang maga po sa inyong lahat. Bagamat bago po ako dito sa anong to kumbaga sa kasi po, ngayon pong maga na anuhan ko yung mga in-laws ko na pinauwi kami sa kanila at na ipag-aano raw po yung birthday ko ngayon. Kaya po, sabi ko nga, magpapatoto sana ako rito pagka gumaling na po talaga yung mister ko Kaya alam po, kung tinawag na ako rito sa harapan nyo, kaya i-share ko na rin po yung mga ko, yung mga naging pinagdaanan po namin nun sa po sa Panginoon. Dahil po, nung pong mag-Legion of Mary kami, ayun na nga po, tumatawag po ako sa kanya, pero kumbaga sa nando, napakarami pong pagsubok. Pero sabi po nga nila, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng hindi mo kaya. Kaya yun na lang po ang inano ko sa isip ko. Nung mamatay po ang anak ko, pinasa Diyos ko na lang po. Sabi ko nga pa, maging payapa ka. Huwag kang, kumbaga sa nandyan na yan Ginusto na siguro ka ako ng Panginoon. Siguro nga po, meron din po akong, kumbaga sa gat sa akin sarili na, siyempre bakit nangyari po yun, samantalang nariyan na ako sa Kanya. Pero siguro nga po kulang. Alam ko pong tao nga lang din po ako, kaya siguro, hindi ko po pa gano yung pagtawag ng sabi ko nga, simple lang pagtawag ko sa Panginoon Kaya, yun lang pero talaga pong, ang panawagan, talaga pong napaka-bisang gamot para sa atin lahat. Kaya yun lang po, marami pong salamat. Salamat po, kapatid. Galak na galak po. Ilang araw pa lang, nakausap ko po yung kabiyak ng puso niya kanina, kaya nalaman ko po na kaarawan po ng kanyang kabiyak ng puso. Sabi ko, sige ka ako, Papa, awitan po natin para pagbibigay galak po sa kanyang kabiyak ng puso. Ngayon po, tinatawagan ko po ang ating Mother of the House upang magbahagi sa inyo.
may purpose ka, bakit ka tumatawag sa Kanya. Amen? Humihingi ka. Amen? At narinig ko po habang naglalakad pa ako kanina, na marinig ko po yung pagtalakay ni kapatid na Jacel bilang facilitator, yung relationship, yung relasyon mo sa Diyos para makatawag ka. Paano ka ba makakatawag sa Diyos? Ano ba yung relasyon yung dalawa? Palagay ko, upang makapatawag tayo ng maganda sa Diyos, kailangan mabuo muna yung relasyon natin sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung ang relationship natin, halimbawa sa tao, sabi nga ni kapatid na Jacel, sa asawa mo man, kung ang pag-treat mo sa asawa mo ay hindi mo naman siya minamahal, gusto mo lang mag-demand, at ganun ka rin sa Diyos, maaari kang mabigo. Amen? Kaya doon sa pagtawag natin sa Panginoon, mayroon din pong sangkap. Kailangan natin magpakababa, magsumamo, upang ang pagtawag natin sa Diyos ay Kanyang pakinggan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sadya nga pong napakalaking challenge po, kagaya nga sabi ni Mami Beth, kung ang kasidhian mo lang ay 50-50, maaari kang matalo. Matatalo pa ang banal na espiritu sa pagkatao mo, sapagkat mas madali pong masunod ng taong-tao ang pangmundo kumpara sa ating Panginoon. Kung 80% naman po mapalad, sapagkat yun na po yung sa bawat pagpikit mo, ando na sigad sa isip mo, sa puso mo, lahat, hindi na talaga siya nawawala. Napakalaking puhunan na po yun upang huwag ka nang mawalay sa Diyos. Pag 80-20. Mga kapatid, para po sa akin, madali pong tumawag sa Diyos kung karapat-dapat nga na ikaw ay maganda ang relasyon mo sa Kanya. Amen? Sapagkat sa tao man, halimbawa, kung ang Diyos ay iko-compare mo lang sa isang katulong, wala kang gagawin kundi utusan lang siya. Amen? Pahinga ako nito. Bigyan mo ako nito. Subalit hindi mo madarama yung damdamin niya kung ano yung gusto niya sa'yo. Amen po ba yun? Ganyan po tayo tumawag sa Diyos. Ginagawa po natin siyang katulong. Akin na nga yung parang ganon. So, ang ating Panginoon, dahil napakababa at napakaganda ng Kanyang kalooban, kahit ganun po tayo minsan, pinagbibigyan niya. Bakit? Para makadama ka na ganun siya kabuti. Buhay po ba ang Diyos? Kung ang relasyon mo naman sa Kanya, pagtawag sa Kanya ay kaibigan. Siyempre, pag kaibigan, usually ang kaibigan, tinatawag mo lang pag may kailangan ka rin. Amen? Subalit palagay ko po, para higit pong maging karapat-dapat ang pagtawag natin sa Diyos, kailangan ang relasyon mo dyan para mo na siyang kabiyak ng puso. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil lahat alam niya. Alam niya kung ano yung kailangan mo. Subalit, more than pa doon si God. More than pa sa kabiyak ng puso, more than pa sa kaibigan, halos lahat kaya niyang saklawan para maibigay sa atin. Lamang, sabi nga ni Mami Beth, kailangan yung relationship natin sa Kanya buo. Amen po ba yun? Mga kapatid, dito po nagkakaroon ng usapin Dahil, mas lamang tayo mga tao, oo, natatawag natin si God. Pag kailangan natin, saklolohan mo ako ngayon din. Kapag hindi po ibinigay ngayon din, magtatampo po ang tao. Amen? Ano ba yan? May totoo ba talagang may Diyos? Ayun po. Ang kawawang Diyos, hindi ka lang makatukan sa ulo. Uy, buhay ako. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ilagay po natin yung damdamin natin na siya'y kaharap lang natin. Di ba? Kapag may gusto tayong mahingi, tatawag tayo sa Diyos o kahit sinuman, nakikiusap tayo. Amen? Nagsusumamo. Kahit sabihin natin kaibigan mo, kapatid, pwede ba ako makisuyo sa'yo? Sa katulong man, kung ano yung naturalesa mo bilang tao, di ba minsan, hoy, akin na nga yung abot mo nga sa akin, hindi yan pwede sa Diyos. Amen po ba yun? Kakatukan ka ng Diyos, titiisin ka niya. Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po yung pagtawag natin sa ating Panginoon. Sabi nga, isa siya sa mga lifeline. Lifeline si God. Subalit, sa oras ng karamdaman, yan usually, natatawag natin siya pag may karamdaman tayo. Si God, hindi siya yung first lifeline. Siya yung huling lifeline sa oras ng karamdaman. Sa oras ng pangangailangan, titesting muna tayo sa mga tao. Pag hindi na tayo bibigyan ng tao, saka tayo dudulog sa Diyos. Ganon din po sa lahat ng bagay. Bakit po kaya? Lagi nasa huli si God. Amen? Alam niyo po, dati ganyan din po ako. Subalit ngayon,
Kaya po pala nagaganap sa atin na mabigo tayo sa kapwa natin upang ipakita ng Diyos na sa Kanya walang kabiguan. Buhay po bang Diyos? Kapag siya ang una mong tinawagan at nakipagrelasyon ka ng buo, sabi nga ni Mami Beth, mas lamang ang sa Kanya, sigurado, mabe-benefits po natin yung kaya niyang gawin. Amen po ba yun? Opo. Sabi ko nga, may kasalanan po ako ngayon eh. Sabi ko nga, Ama, tutungo na naman ako sa dambana. Sabi ko, humihingi ako ng tawad kaya ako nakapikit. Sadyang hindi maintindihan ng tao. Humihingi ako ng tawad sa Ama. Siyempre, alam niyo po, mahirap mag-alaga ng bata. Lalo na sa edad na nasa edad siya ng sobra talaga over kakulitan na maaaring gamitin po ng kalaban para sa'yo. Ang sabi ko noon, Ama, salamat po sa'yo at dininig mo ang aking pagtawag sa'yo na huwag na siyang bigyan ng karamdaman. Di bali na lang siyang makulit. Sumobra naman po ang kulit. Ano po? Kaya ayun po yung hinihingi ko po ng tawad sa Ama sapagkat talaga po simula kahapon hanggang kanina, talagang hindi ko po napigil na palo ko po. Wise po yung bata eh. Kapag pinalo ko po, hinaharangga po ng kamay. So, nagkaroon ng dito, humingi nga akong tawag, pinakita ko kay Apo kahapon. Tapos ngayon na naman po, ako naman po yung nasaktan. Na-stress po ako, sumakit po yung aking balakang. Habang naglalakbay kami, hanggang papunta sa school, tumutulo yung luha ko. Sabi ko, Ama, patawad po. Sabi ko, alam ko po pinagkatiwala mo to sa akin. Nawa po kakway. Maaari po bang humiling? Balansehin nyo na lang po. Hiningi ko man po na wag siya magkasakit. Ang ipinalit naman po sobrang kulit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Talaga pong, sabi ni kapatid na Pearl, itong simula po kahapon hanggang ngayon, talaga pong sobrang na-stress ako. Subalit sabi nga, kapag wala ang banal na espiritu na yung ang relationship mo sa Kanya ay, halimbawa ay 30-70 lang, wala, lugmo ka na. Subalit salamat sa Ama, sapagkat pinahintulot niyang magsabay-sabay yung dapat mong gawin upang mailantad na ang pagtawag mo sa Diyos at pakikipagrelasyon mo sa Kanya, mangingibabaw pa rin ang kaya niyang gawin. Amen po ba yun? Habang, sabi ko sa bata, anak, huwag mo nang uulitin, nangako na ako kaya sa Ama na hindi na kita papaluin. Kaso lang, sabi ko sa kanya, sobra ka talaga eh. Sobra. Hindi ko maipaliwanag kung sadyang makikita ko na ginagamit ka ng kalaban, sabi kong ganon. Ginagamit ka ng kalaban sa akin. Kaya, talaga si kalaban, sabi ko sa Panginoon, Ama, wala siyang karapatan si Satanas sa buhay ko. Mula nang naakay mo po ako sa dako mo at nakilala kita sa katawan natin mahal na Apo Kunching bilang ginagamit mo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nagkaroon kami ng bahagi. Huwag mo po akong pahintulutan na ipaubaya kay Satanas. Sapagkat syempre po, minsan kaya po pala nagagawa ng yung hindi mo mapigil ang pagkatao mo. At ang nakikita mo ay si Satanas sa kaharap mo, talagang mapapatay mo eh. Ay mo ba ang Diyos? Totoo po yun. Ganun po pala. Subalit, doon mo mapagninilay na kaya pala minithin ng Panginoon na magkaroon ng Espiritu upang andun pa rin yung kahinahunan ng puso mo sapagkat ganun nga si God. Amen po ba yun, mga kapatid? Ang pagtawag sa ating Panginoon ay kailangan may pagsusumamo, pakiusap. Kahit gaano ka kalakas kay God, kailangan andun yung kababaan ng loob mo upang tumugon siya sa'yo. Amen po ba yun? Minsan, marami nagsasabi, kayo na lang po ang magdasal, ang lakas nyo kay God eh. Hindi pwede maging mayabang yung ganun. Oo, malakas kay God. Subalit hindi ganun kadali para humingi sa Kanya. May proseso po. Siyempre, hihingi papuri. Kaganong sinabi ni Mami Beth, manalangin ka, unahin mo muna papuri. Hindi muna kapag nakakarakay, bigyan mo nga ako ng ganito, kailangan ko. Hindi pwede. Hindi pwede. Ganun po pala. Samantalang sa dating buhay, kapag hindi mo pa alam yung proseso ng paghingi sa Kanya, ang kaagad na sabihin mo na, Diyos ko, wala namang pera bukas, bigyan mo nga ako. Wala nang pakiusap. Ando na kaagad yung demand na, eto. Kaya ngayong alam mo na kailangan pala magsumamo ka, may pakiusap ka, may kababaang loob, sa unang buhay mo pala,
kahabag-habag pala ang kalagayan ng Diyos sa mga tao. Amen po ba yun? Bakit kahabag-habag? Kaawa-awa. Sapagkat nagdedemand tayo sa kanyang humingi, samantalang hindi natin inaalam kung ano yung gusto niya para sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yun nga po, kung paano po binuksan ang isip at diwa at ang kalooban, lahat po ngayon may pagsusumamo, pagpapakababa, at syempre po, paghingi ng tawad bago ka humingi at tumawag sa Kanya. Sapagkat kung mayroon kang sakit ng kalooban at hihingi ka sa Diyos, ayaw niya, hindi niya bibigyan. At ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Ang pagtawag sa ating Panginoon ay para kang nakikipag-usap sa isang tao na dadamhin mo siya. Sa oras ng panalangin, doon na maglalapat ang puso niyo eh. Kaya mararamdaman mo rin yung ituturo niya sa'yo, kung ano yung ayaw niya sa'yo at kung ano yung gusto niya sa'yo. Ito po, sinasabi ko po sa inyo, sapagkat ito'y karanasan ng mga alagad. Totoo po yun. Sa oras sa inyong pananalangin, doon mo na ngayon maglalapat ang puso niyong dalawa. So, alam ni God, kahit alam niya, lahat sa'yo, mayroon ka pa rin hindi alam na alam niya. Amen? So, doon po ngayon papasok ang pagninilay na kapag pinabatid niya sa'yo, na kaya pala hindi pa niya binigay, sapagkat eto yung may kulang ka, pwede mong pagsumikapan para mailapat sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo. Ganun ang ating Panginoon. Kaya minsan po, ang pakiusap, Ama, kung mamarapatin niyo po at hindi magiging malabis. Ganun po. Yan po ang mga panalangin ng mga may lambing. Agree po ba kayo, mga alagad? Opo. Kung mamarapatin niyo po, Ama, at hindi magiging kalabisan po para sa inyo, nawa po'y magkaroon ako ng pitak sa puso mo sa oras na ito, sa kakahumiling. As in magmamakaawa ka sa Kanya. Although alam natin na, kasi sa oras na humihingi ka sa Kanya, at tatawag ka sa Kanya, kapag inangkop niya sa iyo ang espiritu niya, at parehas na kayong espiritu, talagang mararamdaman niyo po ang talagang pakikipag-isa sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Opo, napakasarap. Kaya sa oras po ng paghingi, yun po, sasabihin, Ama, may pahabol pa yon. Kung hindi naman po nyo ipagkakaloob, handa po akong maghintay kung kailan. Diba? Kasi isa tao, kung ayaw mo diwag, hindi pwede sa Diyos yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi tayo maaaring magmalaki sa Diyos. Amen? Kaya andun po yung pagsusumamo, pakikiusap. Diba sabi nga ni kapatid na Jassel, kung maglalambing ka sa asawa mo, kung may gusto kang hingin, kailangan muna, yung tansyahin mo siya. Kung sa oras na yon, nasa mood ba siya para hingin ko yun? O kung sa oras na yon, ganun po. Ang ating Panginoon, dahil alam niya lahat, sakop niya lahat, ibibigay mo rin ang kababaan ng kalooban at pagsusumamo upang ang kanyang pagtugon ay magiging kalugod-lugod sa ating lahat. Amen po ba yun? Ayan po, binibigay ko po sa inyo sapagkat hindi ko po ito masasambit kung hindi po ginagawa ng bawat isa. Totoo po yun. Wala pong akala lang po ng nakararami. Kung mo kami naglilingkod, malakas kami sa Diyos. Basta lang sasabihin mo, bigyan kami ng ganito. Hindi pwede. Amen? Hindi pwede. Alam nyo po, sa aming pagsusuri, mas madali pa nga kayong bigyan ng Panginoon. Sa pagdulog ng ating mahal na Apo, kumpara sa mga hinihingi namin. Mas madali po kayong pagbigyan. Bakit po kaya? May sagot po dyan si God. Sapagkat anak, sa pamamagitan ng pagbibigay at pagkakaloob ko sa katapatan ng dumudulog at katapatan ng mga tao na hinahandugan, pinagiging dapat ko kung patutuhanan ko na buhay ako na inyong pinaglilingkuran. At kung kayo naman at sa ngayon ay hindi nyo pa nakakamtan, sapagkat batid kung akin na kayo, handa kayo maghintay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po si Ama. Kaya walang sama ng loob. Mauunawaan mo. Dati, pag sinabi mo, ayoko na nga, totoo bang may Diyos? Parang hindi naman niya naririnig yung sinasabi ko. Alam niyo po, wag niyo na pong sasabihin yan. Sapagkat ang ating Panginoon, sabi nga ni Mami Beth, 24 hours na hindi siya natutulog. 24 hours siya nagmamasid sa mundo. 24 hours siya nakikinig. Lamang, sa oras na kayong dalawa na, magsabi ka sa Kanya. Magsabi ka at hindi Kanya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid,
Marami pong klase na minsan po kasi sa pagtawag natin sa Diyos at hindi pinagkaloob, hinuhusgahan ka agad yung minsan yung katauhan. Tingnan mo nga, hindi totoo dahil hindi pa siya pinagbibigyan, mali po yun, nagkakasala po kayo. Amen? Ipagnilay din po natin na matapat halimbawa. Halimbawa, sarili ko na lang at si Mami Beth. Sasabihin ko kay Mami Beth ganito, kapatid na Beth, pakidulog naman po sa Ama. Sabay po tayong dalawa na ako'y mapagbigyan niya. Ayan po ha, yan po. Parang pinagkaiba na, mahal na apo, makikidulog po kami sa Ama, makikidulog po. Ngayon, okay. Halimbawa, ako po nagpapadulog, si Mami Beth naman ay isang katutak ng luhod at luha para idulog ako naman nagpapakasaya. Palagay niyo po ba, pagbibigyan naman, ay, hindi yun totoo. Amen? Halimbawa po, dumudulog ako ng talagang po, Ama. Tapos ang ginagawa naman, dinudulog ko, nililibak ko. Pagbibigyan ba kami? Amen po ba yun? Yan po yung mga senaryo na dapat ipagnilay natin. Wag lang natin ibintang doon sa dumudulog. Amen. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, yan po ay realidad na nagaganap. Realidad po sapagkat lahat ng kaganapan sa buhay natin, bakit kailangan natin tumawag sa Diyos, bakit kailangan natin siya, sapagkat lahat yan, mayroon siyang iiwanang aral sa atin. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po malinaw na po sa ating lahat, masarap makipagrelasyon sa Diyos. Masarap makipagrelasyon sa Diyos. Sapagkat, sa pakikipagrelasyon sa Kanya, hindi Kanya titingnan kung anong natapos mo. Hindi Kanya titingnan kung anong taglay mong salapi at yaman. Kundi ang itataglay niya at titingnan niya sa iyo kung lapat ang puso nyo. Pag lumapat ang puso nyo, sigurado, hindi ka mabibigo. Buhay mo ba ang Diyos? Ganun lang po. Sabi nga nila, mas mabuti pa nga, para sa ginagawa daw vending machine si God. Sabi ko, mas mabuti mga sa vending machine eh. Huhulog ka ng 5 piso, may kape ka. Ay sa Diyos, kung wala kang huhulog, hihingi ka. Di ba parang nakakahiya naman? Lalo na po ngayon, mga kapatid, ang daming banta sa 4 na sulok ng mundo. Walang ibang makapagpipigil ng lahat, kundi tanging Ama lamang. Buuin po natin ang pagtawag sa Kanya at pakikipagrelasyon upang ang lahat ng naisin po natin, hindi man ngayon, hindi man bukas, subalit siya'y Diyos na buhay, hindi mamamatay, at kailanman ay hindi nakalibot sa sanlibutan, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mami, sa binahagi niyo sa araw na ito. Nagulat po ba kayo sa mga binahagi ni Mami? Ka-amazing po katotohanan nga po lahat ng tinura niya na kailangan po talaga magpakababa po tayo upang ang nais natin na makamit sa ating buhay ay makamtan po natin. Sapagkat kailangan po tayo magpakatotoo sa Ama. Sapagkat siya po lamang ang nakakabatid kung totoo po tayo sa Kanya. Kung ang kapwa po natin, kaya natin linlangin. Subalit ang Ama, hindi po natin kaya siyang linlangin. Palakpakan po natin buhay na Diyos. Ngayon po tinatawagan ko po ang aming kapatid na si Tori Guevara upang magbigay po sa inyo ng isang paalala. Muli po mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Muli po ako'y tumayo sa harapan nyo upang muli magpaalala. Nais ko pong paulit-ulit na hingi ng pangunawa at pakikiisa ninyo mga minamahal na kapatid ko para sa mga simpleng tuntunin sa banal na dakong ito. Unang-una po, pakicheck nyo po yung mga cellphones ninyo. Huwag lamang po i-silent mode kundi talagang i-off. At ang pinakamahalaga po, tulad po ng tinuran nung isang araw, naway huwag kayong magsawa. Kami po hindi magsasawang magpaalala sa inyo hanggang ito ay ating maipatupad. Kung kalooban po, kasi hindi nga po araw-araw na sa kalooban ng Amay magkakaroon ng bendisyon. Pinaalala lamang po sa inyo na kapag tinura na po ng mahal na Apo Conching yung tayo na, di po ba tinura na sa inyo, huwag po muna kayong magsisitayo. Hintayin po ninyo yung mga alagad na sa inyo ay mag-a-assiste. May mag-a-assist po sa inyong mga alagad kung paano kayo ay pipila. At pinaalala po sa tuwina, yung mga baguhan lamang po. Yung mga baguhan lamang po ang maaaring pumila sa mahal na Apo Conching.
At saka po daw po yung mga tapos ng banyusan, yung mga 9 na araw na pong banyos. Ano po? At yung mga datihan na po, may pila po kayo at may alagad po mag-a-assist sa inyo kung saan kayo maaaring pumila sa mga alagad na binigyan ng karapatan upang magbendisyon. At yun po mga datihan na may nais na idulog. Maaari po kayong maghintay. Umupo po muna kayo at hintayin niyo po munang matapos ang mahal na apo doon sa mga nakapila sa kanya. Yamang tayo ay naririto, nagbabata, yun po bang ilang sandali na lang na pagbabata ay hindi pa natin maipatutupad? Bakit po tayo naguunahan? Katulad po nung Sabado, nagpaalala po sa inyo, pero parang baliwala po. Nung pagsabi po ng mahal na apo na tayo na, nauna pa nga po kayo na tumayo kaysa dun sa mga alagad na magbebendisyon. Hindi po ba nakakahiya sa Panginoon? Yun po ang nais niya, yung kaayusan sa dakong ito pagkat ang gawain ito ay banal. At di po ba sa ating pagsunod, tayo rin ang makikinabang. Sabi nga po, kung sino yung nagpaparaya, higit ang pagpapala. Di po ba kahit na huli na kayo mabendisyonan, kung totoo naman sa puso nyo ang paglapit ninyo, ibibigay ng Ama ito, wala naman po sa una at wala rin po sa huli. Di po ba? Kaya mga minamahal na kapatid ko, naway huwag kayong magsawa sa tuwin ay pagpapaalala sa inyo. At kami naman po ay hindi magsasawang magpaalala sa inyo na sundin ang mga simpleng tuntunin sa dakong ito sapagkat tayo rin po naman ang makikinabang. Amen po ba? Muli, mga minamahal na kapatid ko, naway ganap na naunawaan ninyo. Sabi nyo nga po, narinig ninyo, naunawaan ninyo. Makikita naman po natin ito kung totoong naunawaan ninyo. At nawa nga ay makatalima tayo sa mga simpleng tuntuning ito. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa araw na ito. Sige po. Isang mapagpalang umaga po sa hapon na ito. Ako po, natawagan dito, siguro gusto nila akong magbahagi. Ang maibabahagi ko lang po, unang-una, birthday ko hapon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan pa ako ng 1 taong dinagdag sa dating edad. Marami-rami na rin po akong edad eh. Dadagdagan pa po siguro. Yun lang ang dalangin ko. Ang dinadalangin ko po sa Panginoon, yung edad ko sana, kung dinadagdagan, bigyan ako ng lakas, kalusugan, matinong pag-iisip. Kasi po, ang buhay ng tao, siguro tayo, yung lahat na may asawa, may malaking pagsubok ang dinaanan natin na pagdalisay na sinasabi. Ako po kasi, sa edad ko na ito, pinagkalooban ako ng 7 anak. Yung pong 6 pong anak, nag-aral lahat yun sa kolehiyo. Sa sariling buhay ko po, hindi ko kaya pag-aaralin yun. Sa pagtawag ko sa Ama, sa pagdulog ko sa Ama, binibigyan niya ako ng anghel na tutulong sa akin. Siguro po, yun ang unang pinasasalamatan ko sa Panginoon. Na ako, binigyan ng lakas, pati ng pag-iisip, kahit saan ako magpunta, hindi ako nahirapang maghanap ng pangailangan ng buhay namin. Pag-asawa, ayun po yung asawa ko. Yung asawa ko po, kahit minsan hindi naghanap yan, ako lang po. Dahil yun ang minanak ko sa ama ko. Nagisnan ko po, yun ang inspirasyon ko, yung ama ko. At buhat po ako nung ako magkaisip, nananalangin po ako bago ako matulog at saka pagkakagising. Kahit na po anong hirap ang dinadanas ko, hindi ako nagtatampo sa Panginoon. Dahil unang-una, pinagkakaloob na lahat sa akin. Yung lahat ng pangailangan ko. Hanggang sa ngayon po, yun ang
Sa buhay ko, yun ang talagang bago ako matulog at saka pagkagising, yung pasalamat ko, hindi ko nakakalimutan. Kahit po meron akong karamdaman. Kaya siguro po, unang-una, nung kailan lang, medyo yung katawan ko, binigyan akong pagsubok. Pero ngayon, malakas ako. Ako po kasi, sa edad ko na ito, yung mga anak ko, ayaw nila ako magtatrabaho. Pero hindi po pwede sa akin, hindi ako magtrabaho. Araw-araw po, pinapawisan ako sa pagtatrabaho. Kahit ano lang, gagawin ko. Yun siguro yung pinagkalob sa akin, kaya ako lumalakas. Ang pagtawag po sa Panginoon, hindi po sumasagi sa akin, kalimutan ko kahit sandali. Yun lang po ang una ko pinasasalamatan. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Salamat po, Ninong Hen. Ninong po namin sa kasal. Naiya po siya magbahagi. Sabi po niya, wala daw po siya babahagi. Tingnan niyo nga po, nakapagbahagi siya. Ganyan po ang anak ng Diyos na sa una, siyempre naiya, pero pag tumindig po kayo dito sa harapan, hindi po maaaring wala po kayo ibabahagi. Sabagat, meron po bang taong walang ibabahagi na kahiwagaan ng ating Ama? Meron po ba? Di po ba araw-araw may hiwaga po ang ating Panginoon? Palapakan po natin buhay na Diyos. Ngayon po tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Mirna Andrada upang mag-alay sa inyo ng awitin. Salamat po, Ama. Amin. Batid naman po lahat ng Ama yung kung ano yung sumasa atin eh. Amen po ba? Batid po niya kung tayo'y masaya, kung tayo'y malungkot, kung tayo'y bigo, kung tayo'y humihiling. Datapwat, ang gusto ng Diyos ay ayon doon sa kanilang mga ibinahagi. Amen po ba? Na ang gusto ng Diyos, bagamat batid niya na ang lahat, gusto niya pa rin marinig na tuwiran sa pamamagitan ng katapatan ng ating pagdulog at panalangin sa Kanya upang higit siyang malugod. Ano po? Sapat na po iyon. Kaya po, muli, nais kong alayan ang awitin ng ating Panginoon at sa awitin pong ito'y aking napagtanto, may isang line po na sadyang pinukawang damdamin ko. Sabi niya po, whenever I'm discouraged, He knows just what to do. Di po ba? Isa lang po yun na pagtingin ko sa pamamagitan ng mentor ko, pinadama ng Diyos sa akin na isa ito sa kaparaanan. Ano po? Na sa mga nilalaman ng awitin ay nakakapakipagniig ako sa kanyang kalooban. Kaya, laban kapatid. Pag may bumubulong-bulong, siya yung hanapin mo. He knows when I'm lonesome. How can I tell her about you? Salamat po, Panginoon. He knows when I'm lonesome. He knows when I'm sad. He knows when I'm lonely. And He holds me so tight. Whenever I'm discouraged, He knows just what to do. My God, now I know much about you. I can tell Him all my troubles. He makes Him all seem
alright. We can talk of my burdens and all the problems in my life. And when I am in sorrow, He makes my heart feel strong. My God, now I know much about you. How can I tell Him about you? God, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So God, won't you tell them, let me tell them more about you. How can I tell them that I miss you? Whenever I go astray, how can I tell them that I think of? And every single night and day. And when you are with me, I can tell everyone you're brave. Oh God, please tell them more about you. How can I tell them more about you? God, please tell me what to do. Everything is right whenever I'm with you. So God, won't you tell me, help me tell them more about you. Salamat po. Ninamnam niyo po ba yung awitin? Napakaganda po, di po ba? Andun po kami sa gilid, yung mga kapatid po, talagang pinapil po nila yung hindi lamang po dahil sa magandang boses na ating kapatid na Mirna na pinagkaloob sa kanya ng ating ama, dahil po sa kadakilaan niya. Kung naramdaman niyo po at ninamnam niyo po yung awitin ng ating kapatid, napakasarap po. Lalo na pa kapag nakapakit kayo, para po bang ayan po si God sa harapan ninyo na sa tuwina, wag lang po yung pagtawag nyo sa Ama yung dahil may pagsubok kayo, may hihingin po tayo sa Kanya, kaya po tayo tatawag sa Kanya, na mananambitan tayo sa Kanya. Kundi tawagin natin siya na manapik po tayo sa araw-araw sa Ama. Araw o oras-oras, minuto, segundo na ating buhay. Tawagin po natin siya at panapikan sa bawat araw ng ating buhay. Amen po ba? Kaya ngayon po, tinatawagan ko po ang aking kapatid na tumapit po sa paupang volunteer na magbahagi sa harapan, Honorio Siapco.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasister at mga kabader. Ako po si Honorato Siapco. Ako po, lagi po nananalangin sa ating Ama na sana ako po ay bigyan niya po ng lakas at tibay ng loob. Dahil po, ako po, nawalan po ng isang anak. Bunso ko pa po, lalaki pa po. Ang masakit po sa akin, doon po sa TESDA na siya pinakamataas daw po sa kanyang mga kaklase. Kaya ako po, tuwan-tuwa na po ako noon. Ngunit po, nung araw po na yon, nagsaya po sila. Aba, yung anak ko po nagtaka ako, nagpaalam po sa akin. Papa, pahiram po ng susi. At ako uuwi ako sa atin sa Ulingaw. Ngunit po, nung araw po na yun, talaga pong hahabulin ko. Ngunit po hindi ko na po siya inabutan. Yung pala, meron na po siyang pinaplano. Dahil siya po ay na-depression. Depressed po. Yung pala po, talagang may pinaplano na po siya. Na siya, thank you po. Ngayon po, nung maanohan ko po na umalis po sa akin na 23. 25 po, wala pa po. Tapos po, 24, wala pa po. 25 po, dumating po yung aking pong anak na panganay na babae. Papa, uuwi ako sa Ulingaw. At ako'y maglalaba. Sabi po gano'n. Ngunit po, lumapit po yung umuupa po doon sa aking isang bahay. Sabi, Roma, may tao dyan sa loob ng bahay nyo. Ang alam ko ang umuwi dyan, ang mama at ang papa mo. Hindi po nandun po sa Sampalo. Ano po ba't ginawa po nung aking anak at aking manugang? Inikot po yung aking bahay. Nung makita po, naaninag po. Sino kaya iyon? Bakit may tao? Anak, sila pong mag-asawa. Ano ba, nakita po yung kapatid niya nakabiti na. Kaya sabi ko, Lord, hindi pa pala yun. Ako po nagkabit po ng bandarita sa magpipiesta po ng Sampalok. Dahil po yung aking pong ina, siya po ang para pong pangulo po ng baryo, Hermana po. Ngayon po, nagkakabit po ako ng bandarita. 2 betang pa lang po, eto na po yung aking kapatid na si Daisy Rose. Kuya. Oh, bakit? Kinabahan na po ako. Ngayon po, naku po, Diyos ko. Alam ko na po ang nangyari po ako sa aking anak. Diyos ko po, tulungan niyo po ako at bigyan niyo po ako ng lakas at tibay. Ngayon po, nung kami po nakasakay po sa motor na single, ako po'y tawag sa ating Panginoon. Panginoon, ako po ay gabayan niyo na ako'y makarating kagad sa aking bahay sa Ulingaw. Dahil po, tinawag po ako ng aking anak na ang kanyang kapatid ay nakabiti na.
dasal po ako ng dasal na po ako ng dasal. Panginoon, sana po, bigyan niyo po ako ng lakas na makita ko po yung aking anak na nakabitin. Ngunit po, nung pagdating ko po ron, pagpasok ko po sa pintuan, nakita ko po ang aking pong anak. Talagang matigas na po. At muradong-murado po ang kanyang muka. Alam niyo po, nanay, sabi ko nga, Lord, siguro po, pinatawan niyo na po ang aking anak. Ito ay kasalanang mortal sa inyo. At ngunit po, time po na yon, sabi ko, ang aking anak, sabi ko pong gano'n. Hindi, sabi ko po, ginanyan ko po siya. Uy, anak ko talaga ito. Anak ko, niyakap ko po siya. Oh, bakit mo ginawa? Kasalanan dahil yan. Kay Lord, sabi ko pong gano'n. Niyo po, meron po nagsalita. Huwag niyo po ako kung pakialaman. At ako po ang magbababa nito. Alam niyo po, nung pong siya niyakap kong ganyan, yakap-yakap ko, anak ako, heto na. Ibababa na kita dyan. At kukuha ako ng plais. Hintay mo ko, anak dyan. Hintay mo ko. Kumuha po ako ng plais. Binuksan ko po yung aking pintuan na ganyan. Pagkaano ko po, yung ano lang po ako, yung plais po para po lumapit po sa kamay ko. Di ngayon po, dala-dala ko na nga po yung plais. Di lapit po ako. Diyos ko po ka ako. Tulungan niyo po ako sa pagbababa ko nito. Alam niyo po, hindi ko po maabot na ganyan. Sabi ko po, Lord, bigyan niyo po ako ng tibay at lakas ng loob para ko maibaba itong aking anak na yan, si JR, na inutang niya ang kanyang buhay. Sabi ko, fight. Sabi ko, Honor, malakas ka na at matibay ka na. Alam niyo po, tumabot. Sinapo ko po ang aking anak. Ayaw mo di. Ayaw mo lang. Tapos po, hindi po ba, sinapo ko po siya. Ginawa ko po, nung masapo ko, anak ako, magpagaan ka naman anak, napakabigat mo anak. Alam niyo po, mag-isa. Ginawa ko po, yung pungupuan, kinuha ko po, dinampot ko. Tingin po, lagay ko po rito. Sabi ko sa pamangkin ko, Anthony, alay ka nga rin Paki, usad mo yung upuan. At ako, aangatin ko yung paa nung pinsan mo na si JR. Niyakap ko po. Yung kanya pong dalawang paa. Nakapasok na po ngayon yung silya. Oras po na maibaba ako. Aba, hindi ka ako atata. Sabi kong ganon. Hindi ngayon po. Hindi ka ako hawakan niya yung paa. At ako sa katawan. Bahala ako sa katawan. Bahala kayo sa kanyang paa. At bubuhatin natin. Ngayon po, pinasok ko. Ngayon po, hindi pa po ang masiyahan.
Ngayon po, lumapit ng Daisy Rose, yung kapatid ko pong babae. Kumuha po ng kumot. Kuya, takpan mo na si JR para hindi na makita ng tao. Oo nga ako, para hindi na makita ng tao. Ginawa ko po, bago ko po binuksan yung pintuan doon sa may aking harapan, tinakpan mo muna yung aking anak. Hindi ngayon po para pang, ako hindi pa rin po masiya na ano talaga yan. Yung anak ko bakit nandito? Ha? Ginawa ko po, niyakap po uli siya. Anak ako, patawarin mo ka ako ko. Dahil ka ako, ikaw. Siguro inisip mo, pinabayaan kita. Hindi kita pinabayaan, anak. Noon. Di ngayon po, nung tinignan ko na naman po siya, halik po ako ng halik sa kanya. Halik po ako sa kanya. Anak ako, anak. Ikaw ako. Bakit mo ginawa yan? Talagang paulit-ulit po talagang pumapasok po sa isipan ko kung bakit niya ginawa ito. Dahil po kami naman mag-asawa. Na kay Mama Mary po kami, naglilingkod po kami kay Mama Mary Bakit po naisipan ng aking anak na yan? Na utangin po niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Ngayon po, sabi pala ng aking anak, sabi kay Daisy Rose daw, Tita Daisy, pag ako'y nawala, uno bis na, hindi nyo na ako makikita. Sabi pong ganon. Bakit kasi hindi mo sinabi kagad kay kuya? Sana ka ako, kung sinabi mo yan, masusundan ko kagad. Hindi po kasi sinabi. Di ngayon po, di dumating na po yung serbisyo. Sabi ko sa serbisyo, pakidalian nyo lang. At dahil yung aking anak, medyo umaamoy na po. Umaamoy na po siya. Kaya sabi ko, pakibilisan nyo lang. Hindi ngayon po, meron po ako pinasasama po doon sa serbisyo. Na ano po, ala pong sumama. Ngunit ako pa rin po ang sumama. Di ngayon, sabi ko doon sa driver, Brad, po pwede ba pakibilisan mo? At para malinis na natin anak ko. Sabi ko ganon. Di ngayon po, sige ka. Alam mo, mga sister, mga brother, kahit po siya, ano po yung, hindi po simentado yung lubak-lubak po. Hindi ako, Brad, pakibilisan mo lang. At talagang gusto ko ako, nasa maayos na yung anak ko. Sabi ko gano'n, takbo. Hanggang makarating po sa Kaingin. Nandun po kasi yung kanila pong puninari at nandun po yung kanilang, yung linisan po, kumbaga saan, no? Di po ba? Ngayon po, yung pagdating po doon, di ako po ay nagpaalam. Sabi ko, anak, Roma, bantayan mo yung kapatid mo. At iyan, lilinisin anak yan. Dahil ako, tinatawagan ka ako ng tita Beth mo, nasa Finland. Pagdating ko po sa Sampaloc, kinausap po ako ng aking kapatid ko po na si Elizabeth. Kuya, saan mo ba gustong iburol yung si JR? Ikaw bahala. At ikaw ako nagpaaral dyan. Di ngayon po, nagkumain po kami dalawa, magkapatid. Kuya Eka, sino ba nagplano sa Kaingin na ibuburol si JR? Di ka ako si nanay at saka si Daisy Rose. Sabi kong ganon. Bakit ka ako hindi nila inano kagad sa akin na doon nila ilalagay yon? Kuya Eka, alam mo ba Eka yon? Hindi ko nga ako alam. Sila lang ako nagsabi noon. Ngayon ko lang ako nalaman. Ikaw pa nagsabi, nasa Finland ka. Ako nasa Pilipinas. At ako ang kasama nila. Sabi ko po, di ngayon sabi ng kapatid ko, Kuya, okay lang ba Eka sa iyo, sa Sampaloc na natin iburol? Maraming salamat ka ako Elizabeth at pinayagan mo ang burol ni JR dito sa Sampaloc. Ngunit po, na si JR ay nakalagay na po sa kanyang kabaong. Alam niyo po mga sister, mga brother, ang nangyari po, hindi po namin damitan. At dahil po ito, nakasil na po siya. At sabi ko, Unor, tibayan mo ang loob mo. Ngunit, nung tinitibayan ko nga po loob ko, ang naalala ko po ang aking pong asawa na si Rodora Siapco. Na siya po ay na may stroke, nagkaroon po ng bleeding po ang kanyang utak. Kaya po ako nandito kay Apo Conching na ito ang hinihiling ko po sa aking asawa. Gumaling. At sana naman po ako, tibayan mo Rodora ang iyong
loob at ikaw ay hihipuin ni Apo Conching. Ang kagalingan mo, aking asawa, kagalingan mo. Marami pong salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po kapatid na sa binahagi mo. Sinalaysay po ang buhay na naganap sa iyong buhay. Kanina po kasi nung nilapitan niya kung meron daw po siyang gustong ibahagi sa atin. Ngayon po dahil nga po hindi nga po natin kilala ang bawat isa sa atin, marami rin pong bago. Yung iba po nagkakakilala na po sa pamagitan ng pagbabahaginan. Ngayon lang po namin nalaman yung kaganapan na meron po palang kaganapan sa buhay niya na ganun. Kaya magtibay lang kapatid, no? Tibay lang po tayo, tumawag lang po tayo sama, kumapit po tayo. Hindi po tayong kakapit, siya po ang hayaan po natin kumapit sa atin. Kasi kung tayo po kakapit, ang tao po mahina marupok po ang tao. Maaari po tayo makabitiw. Subalit pag ang Diyos ang hinayaan po natin kumapit sa atin, hindi po tayo makakawala po sa Kanya. Kaya kapatid, birthday niyo po, magsaya po tayo, ano? Kaya ngayon po ay meron po palang isang paalala pa po na pinasasabi nga po na bukas po ganap na 12:00 ng tanghali, mag-uumpisa po ang ating banal na gawain sapagkat meron pong mission pong muli bukas sa Kalantipi po. California po, mali po pala yung nalaman ko. Sige po. Ngayon po, tinatawagan ko po upang magbahagi ang ating kapatid na si Imelda Bustamante. Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro nga po, kailangan pong takda po na matawag ako upang ibalik ko po ang papuri at pasasalamat sa Ama po. Sapagkat ang tema nga po ay ang pagtawag sa ating Panginoon. Sapagkat kagabi po, nung pong Biyernes ay Sabado po noon, lumuwas po ng Maynila yung aking anak sapagkat may birthday po yung pinsan niya. Isa po siya sa kinumbida at sinama po sila upang lumuwas ng Maynila. Doon po gaganapin yung kaarawan ng kanyang pinsan. Nung pong tanghali habang kumakain po kami, nagulat po ako sapagkat naninikip daw po ang kanyang hininga. Ngayon po, tinawag po ng tatay niya si Berhel sapagkat sinabi nga po niya na ang iyong kapatid ay kumakain po. Nung po, tinutukop-tukop niya po ang dibdib niya. Hindi daw po siya makahinga. Ginawa po ni Berhel, kumuha po siya ng tubig na maligamgam at pinainom. At hinaplos po ang dibdib niya. Noon nga pong hapon na yon, nagpaalam, luluwas siya. Ayaw ko pong payagan at ang kanyang tatay sa po ang maiiwanan sa magpipinsan. Pupunta daw po nga sila doon sa Eastwood, doon po sa kondo ng kapatid ko. De po bilang nanay po, naawa po ako, pinayagan ko po siya. Subalit ayaw po ng tatay niya. Patawad po sa Ama, nagsinungaling pa po ako sa kabiyak ng puso ko. Sabi ko po, payagan mo na siya kasi pupuntahan naman siya nung tita Melinda niya doon. Sabi ko po sa asawa ko. Nung nga pong umalis na nga po, sabi ko po medyo may kaba po ako sa dibdib. Ginawa ko po, nagdumalangin na lang po ako, tumawag po ako sa ating Panginoon na sabi ko po, gabayan niya po ang aking anak doon. Sabi ko, nagdasal po ako ng nagdasal, talaga pong bilang ina,
nandun po yung takot. Subalit inaalay ko po sa Ama na wala pong mangyayari sa kanya doon. Nung galing po ako dito, umattend po ako nung gabing gawain, tinext ko po siya, sabi ko po, kinumusta ko, sabi ko doon sa kapatid ko, kumusta ba si Emily? Sabi kong ganon. At hindi po sila sumasagot. Kahit sino ang i-text ko, hindi sila sumasagot sa akin. Para pong bilang nanay, nagkaroon po ako ng kabog sa dibdibs. Kung nga po, at nung bandang huli, sabi ko, ano ba, kumusta na si Emily dyan? Okay ba? Ako nasiraan ng loob, basta po ang ginawa ko po. Taos puso po akong dumalangin sa Ama, na ang sabi ko nga po, Ama, kayo na po ang bahala sa aking anak. At yung text po nung kapatid ko, ipinorward ko po kay Berhel. Sapagkat wala po si Berhel nga sa amin at hindi naman po siya sa akin nakatira, kundi sa kanyang lola. Sabi ko, Berhel, i-text mo ang kapatid mo, ano ba ang marapat niyang gawin? Kasi masakit daw ang kanyang lalamunan, sabi ko. Siyempre po, alam ko na po yung dati pong sumusumpong sa kanya. Subalit, andun nga po ang pagtawag ko sa Ama. Sabi ko po, lagyan mo siya ng malagamgam na tubig sa lalamunan at saka painumin mo ng tubig na maligamgam. Tinetext ko po si Melody at kasama nga rin po doon. Sabi ko, ipainumin siya ng maligamgam na tubig. Yun nga po. At sabi nga po nila, nung bandang 3:00 ng gabi, nagising na naman po ako at wala po akong ginawa kundi bumangon at dumulog na naman po ako sa ating Panginoon. Sabi ko po, Ama, kayo na po ang bahala sa anak ko. Sapagkat malayo po ako sa kanya. Siyempre po, bilang nanay nga po, nandun po talaga yung kabog sa dibdib. Alam ko po na buhay ang Diyos at hindi siya pababayaan. Subalit bilang ina, talagang dumarating po sa atin yung maalala po natin yung anak. Ayun nga po, kahapon po, dumating nga po sila bandang 3:00 galing Maynila. Nakita ko po siya matamlay. Wala nga po si Berhel sa bahay dahil mayroon po siyang misyon na tinunguhan dito sa Dalayap. At tinext ko po si Berhel, sabi ko, dumating nga po siya at malat na malat, wala pong boses. Sabi niya sa akin, ay, nilagnat ako doon, masama ang pakiramdam ko. Nandun na po yung kabog na naman sa dibdib ko. Tinext ko po si Berhel, sabi ko po, anak, pagkatapos nung misyon mo, umuwi ka sana ng maaga. Sabi ko, kasi ang kapatid mo, nilalagnat at masyado ang ubos, sipon. Sabi ko, para kung kinakabahan ako, sabi ko po. Hindi po nagre-reply si Berhel sa akin. Siguro po, nga po, noon ko po naalala na sabi nga po ng ating Ama, na sa katauhan po ng ating minamahal na po Kunching, na huwag kang mabahala kapag ang iyong anak ay ginagamit ko. Sapagkat tandaan mo, hindi niya pababayaan sino man sa inyong pamilya. Yun po ang aking pinanghawakan na nananalig nga po ako. Noon hanggang gabi nga po, 7:00 po ng gabi, kumakain kami, ay may tumawag po yung kapatid ko sa Maynila, kausap ko po. At isang tawag po ang narinig ko na sabi po ng aking kabiyak ng puso, dalian mo Eka, yung anak mo hindi makahinga. Nakita ko po yung anak kong bunso, bilang ina po, nanginginig na po ang katawan ko sapagkat ako lang nga po sa amin, sa asawa ko. Nakita ko po yung anak ko, maitim na maitim ang uso, at tuko po ang dibdib. Bilang ina nga po, talaga pong hindi ko na po, talagang luha, at hindi ko po alam kung ano gagawin ko kagabi, dahil po talagang hinang-hina po ako. Sumigaw po ako sa hipag ko si Jassel, sabi ko, Jas, tulungan mo naman ako, sabi ko. Nakita ko po yung anak ko. Nangingitim yung uso at titirik ko yung mata niya kagabi. Sabi ko po, tinext ko po si Berhel, sabi ko, anak, hinihilot niya po at inihila niya po yung mga daliri. Ginawa ko po, kinuha ko po yung cellphone ni Jassel at naisipan ko pong tawagan ng minamahal na Apo Kunching. Nung pong agad naman pong nagring yung cellphone, nung pong hawak na po, nung pong si Apo na
may tumawag, mayroon pong sumagot sa cellphone, si Arlene po yata yon. Pinasa ko po kay Jazz at siya na po ang nakipag-usap. Yun nga po, dali-dali po, ibinigay po ni Jazz kay Emily yung cellphone doon sa anak ko at kailangan daw pong makausap ng mahal na apo. Yun nga po, si Apo po kausap at patuloy po siyang kinakausap, subalit wala pong tugon. Wala pong hinihiling yung anak ko, kundi i-oxygen daw siya. Itakbo niyo ako na, pa-oxygen. Bilang pong ina at ama, ang asawa ko po medyo mahina ang kalooban. Pangko niya po ang anak ko, subalit pinigil ko po. Sapagkat sabi ko nga po, hindi natin siya pwedeng itakbo sa oras na ito sapagkat kung itatakbo natin siya, sa palagay ko'y malalagutan ng hininga. Sabi ko, aayon ng divine mercy. Alam ko, hindi niya tayo pababayaan. Sabi kong ganun. Nung ang buhay po ang Diyos, nung kausap po ng mahal na apo ko, Jake, ang aking anak na bunso, unti-unti pong pumupula yung labi niya. Po ang Diyos. Yun nga po, sabi ko nga po, siyempre po bilang ina talaga pong napakahina ako kapag po ganung dumarating mga ganung pagsubok. Subalit alam ko po na hindi kami pababayaan ng ama. Dahil alam ko po na ang tinunguhan ng kanyang kuya sa oras na iyon ay isang misyon. Misyon na kailangan niya po naninikip niyang dibdib at yung nangingitim niyang mga labi ay patuloy pong pumula. Kaya sabi ko nga po, Diyos ko, Ama, ito po ang aming benepisyo na ibinigay niyo sa amin, kundi nga po ang pagtawag mo ng taimtim sa Kanya. Sabi ko nga po, anak, ayan ang divine mercy nasa harap mo. Mas higit natin siya ang kailangan natin, hindi ang tao, hindi po ba? Kailangan po sa Kanya po tayo talaga lubusang lumapit, hindi po sa tao. Kaya po pinatotohanan po ng ating Ama na sa kaganapan po kagabi na iyon ay walang imposible sa Kanyang hindi ibibigay. Kahit po katiting na buhay na lamang po, kaya niya pong ibalik sa oras na tayo po'y taimtim na tumatawag sa Kanya. Kaya sabi ko nga po, salamat po Ama, ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa ibinigay niyo pong panibagong buhay sa aking anak. Salamat po, salamat po. Salamat po kapatid na Imelda sa binahagi mo. Na ganun nga po talaga ang kaganapan sa ating buhay na minsan sang iglap dahil sa pahiram na buhay sa atin na Ama, maaaring bigla na lang pong bawiin to. Subalit, sa mga pagdalisay pagsubok, andun yung kailangan pa rin maging matatag tayo. Kung mahina man po ang ating mga anak, tayong mga magulang kailangan magpakita ng katatagan upang doon sa pagdatal ng panahon, ang ating anak na mura pang ang kaisipan sa pananampalataya ay matuto po sila. Katulad po natin na dumadako dito na marami pong baguhan na sa una natin pagtungo, sa araw na pagtungo po natin nakakapakinig tayo ng mga banal na salita, natututunan po natin kung ano nga po ba talaga ang kalooban ng ating Ama. Kaya papuri at pasasalamat sa dakilang Ama na sa araw na binibigay niya sa atin na pinapahiram ang ating buhay. Palakpakan po natin buhay na Diyos. Ngayon po tinatawagan ko po ang ating kapatid na upang magbahagi sa araw na ito si Elsa Mangulabnan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po. Talaga pong buhay ang Diyos. Sa aking kaganapan, hindi ko kaya may paliwanag dahil sa Ama lang po ako kumakapit.
kung paano po ako nananalig sa Kanya at nagtitiwala sa lahat na nangyayari sa akin, kaganapan sa aking buhay. Kung hindi po ako nanahan sa banal na Espiritu, hindi ko may sasadsad ang aking buhay. Talagang buhay po ang Diyos. Paano kaya kung wala po ako sa Kanya? Kaya lahat ng aking pinagdadaanan, talaga pong sinuko ko na po lahat. Sa aking paligid, ganun din naman po. Ang Ama na lang po ang bahala sa kanila kung anong ihahatol po nila sa akin. Dahil kung gaano ko nadama ang Ama, kaya po, talagang hindi ko po kaya ipaliwanag ang aking damdamin mula nung nakilala ko ang Ama sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat po ako. Nandiyan po ang aking biyanan. Ang Ama na lang po ang nakakabatid kung anong nagaganap sa akin. Sana po naunawaan nila ako. Patuloy po akong umuunawa sa kanila. Sa Ama na lang po ako nananambitan. Hindi po ako natutuwa sa aking kaganapan. Galak lang po ito dahil sa Ama po ako kumakapit, hindi po sa tao. Kasi po sa tao po, hindi po nila talaga ako batid maunawaan sa aking ginagampanan. Kaya sarap lang po. Ang Ama na lang po ang nakakabatid at ang mga mahal na apo. Talagang ang pagsubok, dumadating, pero pagka siya ang inuna mo, siya ang tinawag mo, talaga pong gagabayan ka at patnubayan ka. Kaya papurit, pasasalamat sa Ama. Siya na lang bang nakakabatid kung anong nagaganap sa Kaya maraming salamat po sa aking biyanan. Maraming salamat po. Yun naman po. Maraming salamat. Salamat po kapatid na Elsa sa binahagi mo. Laban naman po kapatid, laban. Lahat po tayo kailangan lumaban sapagkat kung di po tayo lalaban, maaari po tayo malugmok. Na andyan naman po ang kalaban, naririnig po tayo. Kaya kailangan lagi po tayong masaya. Pakita po natin sa kalaban na wala po siyang karapatan sa atin sapagkat ang may karapatan lamang po sa atin ng ating Ama. Amen po ba? Ngayon po tinatawagan ko po ang aking kapatid na tagasunod po ito, si Glenda Canimo. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Napaka-supresa po ng Ama kasi kadadating ko lang po, hindi po ako tatawagin po ako ng kapatid na Jazz. Pagtanggap po sa Panginoon, ang tema niya, pagtawag sa Panginoon. Para po sa akin, ang pagtawag sa Panginoon, kailangan po hindi basta nagdadasal lang po tayo. Kailangan po, nilalakipan po natin ito ng gawa. Kasi po, nagdadasal man tayo, lagi tayong pumupunta dito, o lagi tayong nagsisimba, pero sa ating sarili,
o sa ating kalooban, hindi po natin to isinasa puso. Kaya kailangan, ang pagtawag po natin ay yung bukal po sa atin upang anuman po ang kanyang naisin sa ating buhay, ating pong makamtan. Bagamat marami tayong pagsubok, pero manalig lang tayo sa Ama na lahat ng yan ay ating malalampasan sa dakdang panahon. Kagaya ko po, nananalig ako sa Kanya, sa kataas-taasang Ama, na anumang pagsubok ng aking buhay, ng aming buhay, alam ko, makakamtam ko po ang kahulagpusan sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtawag sa Kanya, gayon din sa Kanyang ginagamit ng ating mahal na Apong Conching. Kaya para po sa inyo, kagaya ko, patuloy po tayong tumawag at manalig at manampalataya sa Kanya. Lahat po ng ating hinihiling ay Kanyang pagbibigyan kung kalooban. At ito po ay magaganap, magbata lamang po tayo. Kaya marami pong salamat sa ibinigay na ito ng Panginoon. Napaka-surpresa po niya, masayang-masaya po ako dahil tinawag niya po ako sa harapang ito. Kaya maraming pong salamat. Salamat kapatid na Glenda. Isa po siyang niyang gabayan sa patnubay ng Ama. Kaya ngayon po, salamat po sa mga kapatid ko na nagbahagi. Pero meron pa pong, ayun na pa po ba? Wala pa po ang ating minamahal na Apo. Ngayon tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Berhel Bustamante upang magbahagi sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat at bilang pasasalamat po sa ating Ama, palakpakan po natin siya. Napakabuti at napakadakila po ng ating Panginoon. Napakarami pong nabigyan ng pagkakataon upang makapagbahagi sa harapan upang ganap po nating mapatunayan at mapatotohanan na ang pagtawag sa Kanya ng may katapatan, Kanyang dinirinig at pinakikinggan. Amen po ba? Napakarami pong nagagawa sa ating buhay ng pagtawag sa ating Ama. Kung babalikan po natin sa ating gunita at kaisipan, ang mga binabaybay po ng banal na Espiritu sa katauhan ng minamahal na Apo Conching, sa banal na kasulatan, ang mga kaganapan po ng pagtawag ay marami pong nagagawa sa buhay ng tao. Kung babalikan po natin ang buhay po sa panahon po ni Jonas, ang binigay pong babala ay wawasakin po ang bayan ng Ninibe. Subalit nang nalaman po ito ng hari at ng lahat ng mga tao na wawasakin ang bayan ng Ninibe, sila pong lahat ay nagpakababa sa ating Panginoon, tumawag sa Kanya at ano po ang naganap. Ang bayan na dapat ay lilipulin at wawasakin ay hindi na po niyan winasak, kundi Kanyang ginabayan at pinagpalang ganap. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, bilang nagkatawang tao, sa oras po ng Kanyang pananalangin sa halamanan ng Getsemani, naramdaman niya po ang saro sa Kanyang dibdib. Sa salita ng tao, ang bigat ng kalooban dahil sa haharapin niyang pagkamatay sa krus. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Tumawag po siya sa Ama at ang sinabi niya, Ama ko, alisin mo ang saro sa dibdib ko nang makatupad ako at makapagtagumpay sa kalooban mo. Ang naghihina o ang saro sa dibdib ng ating Panginoon,
nang dahil sa kanyang pagtawag sa Ama, dagli itong naparam at ang luwag ng kalooban ay kanyang nakamtan. Ibig sabihin po, sa ating pagtawag sa ating Diyos at sa ating Panginoon, maraming maaaring mabuting maganap. Kung may karamdaman ka at tumawag ka ng tapat sa Kanya, maaaring ang karamdaman mo ay magkaroon ng kagalingan. Kung tumawag ka sa Kanya na nalilito ka at marami kang problema, kung tapat ang pagtawag mo sa Kanya, ay diringgin ka niya. Sa isa pong tao, kapag tumawag tayo, gagamit po tayo ng cellphone para malaman po natin ang kanyang kalalagayan. Subalit may cellphone ka man, kung walang load, hindi ka makatatawag sa Kanya. Subalit may load ka man at may cellphone, kung walang signal, hindi ka rin makakatawag sa tao. Ano pong ibig sabihin nito? Sa ating pagtawag sa ating dakilang Diyos, hindi lang po pwede basta-basta ang bara-barabay na pagtawag sa Kanya, kundi kailangan may load din ang bawat isa. Ano po ang load? Ang ating malalim na paniniwala at pagtitiwala, ang ating pagsuko, pagpapakababa at katapatan, at ano po ang ating magiging signal? Ang Espiritu po niya ay dapat na maghari sa puso't isip ng bawat isa upang ang Espiritong ito na uugnay sa kanyang pinagmulang Ama, ito po ang kikilos at gagalaw upang ang pagtawag natin ng buong katapatan ay kanyang pakinggan at ito'y ating makamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakarami pong kaganapan sa buhay ko nang dahil sa taimtim na pagtawag ko sa ating Panginoon, ang katugunan ay aking nakamtan. Minsan po, kapag halimbawa, ikaw ay nasusunugan, at yung mga kapitbahay mo, sinabi mong, tulong, saklolo, tinawag mo yung mga kapitbahay mo para tulungan kang apulahin yung sunog. Minsan yung mga tinawag mo, hindi naman lahat tutugon at tutulungan ka sapagkat tao sila. Subalit sa ating Panginoon, kapag may problema ka, kapag nangangailangan ka, at mayroon kang dinadala, tumawag ka sa Kanya, taimtim na tawagin mo siya, di mo man siya nakikita, di man nahahawakan ng kamay mo siya, subalit ang kapangyarihan niya, makakikilos at makagagalaw sa bawat isa upang ang iyong problema ay solusyonan at tugunan niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang kaganapan po ng pagtawag sa Diyos na ako po'y kanyang niligtas at tinugunan. Noon po kasing una, ang pagbibigil po ng mga alagad dito po sa Dambana, sa adoration room po, ay 9 to 12. Minsan po, inaabot ka pa ng alauna, alauna medya, sugun po sa mga nagiging kaganapan. Kami po ay pauwi na. Mula dito, pauwi po ng Bukana. Umaasa po ako na may masasakyan kami sa bahay pare. Binaba po kami ng sasakyan na aming pinakisuyuan sa bahay pare. Mayroon po kami nakitang tricycle. Ang pera lang po namin sa bulsa ay sapat-sapat para sa pamasahe. Ang sabi po, sasakay ko kayo. Kaya lang ang bayad ng baliwag. Kasi pila ako ng baliwag eh. Wala po kaming magagawa. Hindi sapat yung aming pera para kami po ay makasakay. Kaya ang naisip po namin ng aking kapatid na Jay, maglakad mula bahay pare, papunta ng Bukana. Kaya lang po, napakarami pong aso doon po sa aming dadaanan. Mga asong matatapang at talaga namang nananagpang. Nagawa po namin para malibang kami, yung pera po namin dapat pamasahe, binili po namin ng hamburger. Para po may kinakain kami habang daan. Eto na po, malayo pa lang po kami, nakita na po kami ng aso. Sobrang tahol. Tahol ng tahol, galit na galit. Sabi po ni Jay, "Huwag ka mo. Dahil yun po ang turo ng matatanda. Tawagin mo si San Roque. San Roque. Alam niyo po mga kapatid, pasagpang ng aso at haharangin na kami. Alam niyo po kung anong naging panlaban namin. Taimtim na pagtawag sa Diyos. Alam niyo po yung asong tumatahol, tumabi,
pinadaan kami hanggang nakarating kami sa aming bahay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang kaganapan po bilang isang alagad. Matakaw po ako sa mga pagkain. Mahilig po ako sa maalat na may patis pa o sili pa, pampaganang kumain. Napakasarap po kasi pag may sinosawsaw ka. Sa katakawan ko po, naramdaman ko po, nahirap na ako sa pag-ihi. Para po bang yung may nakabara na ayaw lumabas. Kaya po, namamalipit ako sa sakit ng pag-ihi. Hanggang sa, ang aking pong iniihi ay may nanana at may dugo na. Habang ako po'y umiihi sa amin pong banyo, nagdilim po ang paningin ko nang dahil po sa sakit na nararamdaman ko. Tumawag po ako sa Ama, tulungan niya ako para makaya ko ito. Tinext ko po ang mahal na Apo Conching na nasa mission po noon sa Ilocos. Sabi po niya, anak, kung ang dagat ay nahahawi ng Ama, manalig ka na anuman ang bumabara sa iyong puson, kung pagtitiwalaan mo, hahawiin ng Ama. Inumin mo itong klase ng dahon-dahon, binigay po niya. Manalig ka, di ka pababayaan ng Ama. Alam niyo po mga kapatid, sa pagtawag ko po sa Diyos at pagdulog ko po sa ginagamit ng Diyos ang ating minamahal na Apo Conching, pag inom ko po ng dahon-dahon, nagnormal po ang pagdaloy ng aking ihi, na wala ang dugo at nana at ako po ay gumaling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po ang nais kong bigyan ng punto. Sa atin pong pagtawag sa Diyos, kung minsan po may mga ginagamit na kaparaanan para lalo tayong pakinggan ng Diyos. Subalit sabi rin po ng Mother of the House, kung ang ginagamit ay tapat upang ilapit at idulog ka sa Ama, ikaw na nagpapadulog at nilalapit ay di tapat sa Kanya, paanong magkakalapat ang bawat isa? Kung ang mahal na Apo Conching ay naninikluhod upang tumawag sa Ama at sabihin niya, Ama, ang mga pinadadatal mong mga pasyente sa dambana mo, pagalingin mo, haplusin mo at bigyan mo ng kahiwagaan, ikaw pala kapatid na mahal, pagkagaling mo sa dambanang banal, pag uwi mo ng tahanan, uuwi ka sa bingguhan, pakikinggan ba ang panambitan? Ang marapatop din ng sinuman, kung nagpadulog ka at tumawag ng buong katapatan, kung mabuti ka sa loob nito, pag uwi mo sa bahay nyo, mabuti ka pa rin tao. Sapagkat, ang sabi po ng ating Ama, sabi po ng ating Panginoon, may isa, dalawa, o tatlong tapat na sa akin tumatawag at nananambitan sila, ay diringgin ko sila. Mga kapatid, tulungan nyo rin pong manalangin ang mga naglilingkod. Ang iba po pag sinabing Apo, pagdasal nyo naman po, itawag nyo po sa amay anak ko, sana po makapasa. Pagka bumalik dito, sa maloob, hindi nakapasa. Ang dumulog, hindi nagkulang. Ang tumawag sa ama, hindi nagkulang. Baka yung anak mo at ikaw kulang ng pagtitiwala. Naunawaan nyo po ba? Kayo pong naririto, ba't sabi nila magaling sa dambana? Ba't sabi daw 9 na araw, babanyusin ako, magaling na ako? Nakakawalong araw na ako, masakit pa rin nararamdaman ko. Ang tanong po, sa pagtungo nyo po ba sa dakong ito, tapat na tumatawag kayo at nakikinig kayong totoo sa mga aral ng banal na Espiritu? Suriin din po natin ang mga sarili natin, mga kapatid ko, kung bakit ang pagtawag mo ay di napapakinggan. Walang kulang ang sa ating bumuhay at walang kulang ang sa ating ginamit na kasangkapan. Baka ikaw mismo ang may kulang kung bakit ang pagtawag mo ay hindi napapakinggan. Baka low bat ka. Baka battery low ka. Walang-wala kang pag-asa. Patay na yung pananampalataya mo. Paano kang pakikinggan ng Ama? Kailangan ipa-charge mo. Sa pagtungo mo sa dakong ito, gawin mong makabuluhan ang bawat oras sa buhay mo upang ang nanghihina mong kalooban, muli limakas sa tuwiran at ang iyong pagtawag ng may katapatan ay kanyang dinggin at ganap na pakinggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tatapusin ko po ang aking pagbabahagi sa isang kwento na madalas ko pong sinasabi sa inyo. Ang kwento ni Berhel at Barbero. Habang nagpapagupit po si Berhel sa isang barbershop,
ang sabi po sa kanya, ang sabi po ng barbero sa kanya, Berhel, alam mo ba, hindi naman ako naniniwalang may Diyos eh. Ha? Bakit po? Kung may Diyos nga, tumingin ka nga sa barbershop, sa labas ng barbershop. Kung may Diyos, bakit may mahirap? Kung may Diyos, bakit may sakit? Kung may Diyos, bakit maraming nalulungkot? Tumagot po si Berhel, ako rin po hindi naniniwalang may barbero. Ha? Anong tawag mo sa akin? Manong, tumingin ka nga sa labas ng barbershop mo. Kung may barbero, bakit maraming mahaba buhok? Bakit maraming mapangit ang buhok? Bakit maraming di nakaayos ang buhok? Ang sabi po ng barbero, anong gagawin ko? Ayaw naman lumapit sa akin para ayusin ko yung buhok. Ang sagot ni Berhel, ganun din po. Paano pong aayusin ng Diyos ang buhay ng bawat isa? At paano niyang pagagalingin ang bawat may karamdamang anak niya kung ayaw naman po lumapit at tumawag sa Kanya? Upang makuha mo at makamtan mo ang minimithi mo, katapatan, kapakumbabaan, pagtawag ng buo ng pananalig at pananampalataya, diringgin at pakikinggan ka ng Ama. Sa dako pong ito, ang ating banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Conching, kung sa inyo pong pagluklok sa mga upuan, tumatawag na kayo sa Diyos. Umuusal na kayo ng panalangin sa Diyos ng tapat sa puso nyo. Paglabas po ng mahal na Apo Conching, ang pagtawag nyo ay tutuguning totoo sa pamamagitan ng mga salitang mapapakinggan nyo at kung ganang pagtitiwalaan nyo, katugunan sa pagtawag nyo ay kakamtin yung totoo. Maganda umaga po at maraming salamat. Salamat po kapatid na Berhel. Nagalak po ba kayo sa binahagi niya? Marami po Kaya totoo po yung tinura niya na talagang tayo po kailangan tumawag sa Diyos upang tayo yung lubos. Marami pong, at batid po niya yung nararamdaman natin. Alam niya po yung laman ng puso at kaisipan natin. Subalit mas higit po natin kailangan pa rin suyuin siya, lapitan siya, na kausapin po natin siya na hindi yung parang bilang tao mo lang siyang kakausapin na basta ka lang magmamando sa kanya. Yung merong lambing nga po tulad po na sinasabi po nila mami, ni mother tsaka nila mami na kailangan may lambing pa rin. Di po ba bilang sa yung mga may anak po na pag yung sinasabi nila mami please, daddy please, di po ba parang naaano po yung puso nyo na pagbigyan sila? Di ba? Amen po ba? Pinagbibigyan nyo, di po ba yung mga may anak? Ganyan din po ang ating Ama na pag nararamdaman po niya na dahil nga po mahal niya po tayo, pag nararamdaman niya po yung pagnanasa natin na gusto po natin makamtan yun, tapos yung puso natin malinis, at sa Kanya po tayo talaga nananalig, naniniwala, pagkakaloob po ng ating Ama yung hinihiling po natin. Pero meron pa rin pong kailangan po tayong gawin, kundi yung gawa po natin na mabuti. Yun po ang nasa ng ating Ama. Ngayon po tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Leng na bunso upang mag-ali ng awitin. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pagtawag daw po ang tema. Hindi ko po tuwirang narinig lahat ang nagbahagi kanina sapagkat na-late po ako parang si tita, si kapatid na Glenda. Kaya po, ko man po tuwirang narinig ang lahat. Pagtawag sa Panginoon ay sadya naman pong isang pamamaraan upang makipagniig sa Kanya. Amen po ba? Pagtawag na humihingi ng saklolo, at kung may mga kahilingan tayo. Amen po ba? Kung papaanong nagbahagi po si nanay po ni Berhel, nakarelate po ako kanina sa kanya sapagkat alam niyo po, sa oras po talaga ng kagipitan, sa oras na hindi po bang nawawalan ka na ng pag-asa, yung wala kang malapitan, talaga pong ang Diyos sumasaklolo. Amen po ba? Kasi pag talagang tiimtim kang dumulog sa Kanya, na alisin ang takot mo't pangamba, tutugon po siya sa isip mo. Sabihin niya, anak, huwag kang mabahala. Siya ay nasa mabuting kalagayan o dili kaya'y kung ano yung inihiling mo, tutugunin ka niya. Amen po ba? Kaya tunay na dakila po ang ating Panginoon. Kaya po,
purihin at dakilain siya para po sa kanya at siyempre para sa inyong lahat. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mo'y nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahapakan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magtubli, huwag kang matakot. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahapakan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magtubli, huwag kang matakot. Sama-sama, ilayo mo ako, ang lingkod mo'y umiibig sa'yo. Amen po ba? Kung may nagaganap sa kanya, hindi ka kara-kara kapag dakay makakalapit sa kanya. Amen po ba? Kaya po, salamat sa Diyos na papaano nga pong iniisip mo siya sapagkat meron siyang dinaramdam, meron siyang pinagdaraanan, meron siyang pinakikipakahan. Buhay ang Diyos na kung papaano ang kanyang pangako na pag sinampit niya sa iyo na anak, huwag kang mabahala. Kailanman ay hindi kita papabayaan, nasaan dako ka man, humayo ka sapagkat